Mga kaibigan, bilang isang dentista, may sasabihin akong isang napakalaking revelasyon na hindi ko dapat sabihin. Huwag kayong magpa-implant. Magandang araw, ako si Dr. Rodrigo Lim, isang dentista na may 20 taon ng karanasan. Hanggang 3 taon na ang nakalipas, inirerekomenda ko sa aking mga pasyente ang mga implant na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Pero ngayon ay iba na. Dahil ito ay may natuklasan akong isang kamangha-manghang katotohanan na 9 sa 10 tao ang hindi nakakaalam. 3 buwan na ang nakalipas, may isang pasyente na halos matunaw na ang gilagid kaya kailangan niya ng 3 implant. Sinabi ko sa kanya, gagastos po kayo ng humigit kumulang 150,000 piso. Noong mga panahong iyon, may isang bagay na nagkakahalaga lamang ng 250 piso na basta ko na lang sinabi sa kanya, baka gusto niyo pong subukan ito. Kahapon bumalik ang pasyenteng iyon at ako ay nagulat. Ang kanyang mga gilagid na halos natunaw na ay ganap na nanumbalik at gumaling. Ginawa ko po araw-araw yung paraan na itinuro ninyo, Dok. Mas naging epektibo pa ang 250 piso kaysa sa 150,000 pisong implant. Ito mismo ang paraan na idedetalye ko sa inyo ngayong araw. Pero ang nakakagulat, karamihan sa mga tao ay hindi alam ang simpleng katotohanan ito. Oo, siyam sa bawat 10 tao. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, ang inyong mga gilagid at ngipin ay lalakas at ang mga araw na masasarap ang kinakain ninyo kasama ang inyong pamilya ay magiging 3 beses na mas madalas. Pindutin ang subscribe at like para pinakamabilis ninyong matanggap ang impormasyong makapagliligtas ng buhay. Kung nasabihan na kayo na kailangan ninyong magpa-implant, mag-iwan ng numerong 1 sa komento. Sige, magsimula na tayo. Bago ko ibunyag ang sikreto sa likod ng 250 piso, meron muna akong isang nakakagulat na katotohanan na dapat ninyong malaman. Alam nyo ba na ang sakit sa gilagid ay isang nakakatakot na karamdaman? Marahil iniisip ng karamihan, hindi ba't masakit lang yan sa ngipin? Hindi po. Ang sakit sa gilagid ay isang silent killer. Sa loob ng 35 taon kong pagtingin sa mga pasyente, alam nyo ba kung ano ang nakapanghihinayang para sa akin? Iyon ay ang mga taong binaliwala lang ang sakit sa gilagid at nauwi sa mas malubhang karamdaman. 8 sa 10 nakatatanda ay may sakit sa gilagid. Ngunit kalahati sa kanila ay hindi man lang alam na mayroon silang sakit sa gilagid. Iniisip nila, hindi naman siguro ito seryoso, at pinapalipas lang nila hanggang sa magbayad sila ng malaki. Sasabihin ko sa inyo kung gaano to kadelikado. Una, diabetes. Ang mga taong may sakit sa gilagid ay doble ang posibilidad na magkaroon ng diabetes. Sunod, sakit sa puso. Ang bakterya mula sa gilagid ay dumadaloy sa mga ugat papunta sa puso. Sa katunayan, sa mga taong namatay dahil sa atake sa puso, natagpuan ang bakterya mula sa gilagid sa kanilang puso. Ganun din sa demensya. Umaakyat ang bakterya mula sa gilagid papunta sa utak at sinisira ito. Kung may sakit ka sa gilagid 3 beses na mas mataas ang tsansa mong magkaroon ng demensya at hindi pa dyan nagtatapos. Stroke, pneumonia at maging cancer. Dahil lang sa isang gilagid nasisira ang buong katawan. Pero alam nyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang lahat ng ito ay nangyayari ng tahimik. Kapag naramdaman nyo nang may mali dahil sa sakit, huli na ang lahat. Kaya't buong puso akong nakikiusap sa inyo. Simulan nyo na ngayon din, huwag kayong magwalang bahala, ngunit mabuti na lang may solusyon. Ito nga yung 250 pisong nabanggit ko kanina. No? Sabihin nyo lang sa botika, pabili po ng mouthwash na may sangkap na chlorhexidine. Oo, ito mismo yon. Huwag ninyong isipin na isa lang itong ordinaryong mouthwash. Isa itong gamot. Ito ang totoong gamot na inirereseta namin pagkatapos ng operasyon sa gilagid. Ang sangkap na tinatawag na chlorhexidine ay pumapatay sa hanggang 99% ng mga mikrobyo na siyang pangunahing sanhi ng sakit sa gilagid. Gaano kalaki ang 99%, ibig sabihin nito, halos lahat ng masamang bakterya sa bibig ninyo ay nawawala. Pero kung bibili lang kayo nito at gagamitin ng basta-basta wala pa sa kalahati ang magiging epekto nito, kailangan ninyong malaman ang tamang paraan. Mula ngayon, ituturo ko ang 5 pangunahing sikreto at lalo na ang 5 revolusyon ng sipilyo na hinding-hindi ninyo dapat palampasin. Kung hindi nyo alam iyon, kahit gaano kaganda ang mouthwash, wala itong silbi. Unti-unti kong ipapaliwanag mula sa una.
Magsimula tayo sa Golden Time Rule. Ngayon, ituturo ko ng unang sikreto. Ito ang Golden Time Rule. Mga kaibigan, kailan kayo nagmumumog, pagkatapos magsipilyo, di ba? Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Sa loob ng 75 taon kong pagtingin sa mga pasyente siyam, sa 10 tao ay mali ang oras ng pagmumumog. Kaya naman hindi ito nagiging epektibo. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang mga sangkap sa toothpaste ay nagpapababa sa epekto ng mouthwash. Ang toothpaste ay may tinatawag na surfactant. Sa madaling salita, ito ang sangkap na nagpapadali sa pagbula. Kung mananatili ang sangkap na ito sa inyong bibig, lalabanan nito ang sangkap ng mouthwash. Para itong dalawang tagalinis na naglilinis sa iisang kwarto gamit ang magkaibang paraan. Sa huli, hindi magiging maayos ang paglilinis. Kung ganoon, kailan dapat gawin? Ang tamang sagot ay bago mismo matulog. Gawin ito kahit 3 minuto pagkatapos magsipilyo. O kaya naman magsipilyo ng alas 7 ng gabi at magmumog ng alas 10 ng gabi. Bakit bago matulog? Dahil sa gabi, habang natutulog tayo doon, pinakaaktibo ang mga bakterya. Hindi kasi tayo nakakapag-produce ng laway kaya natutuyo ang bibig. Para itong paraiso para sa mga bakterya. Sa mga oras na to, kailangan nating maglagay ng isang malakas na panangga. Sa katunayan, mayroon akong pasyente si Lola Maria na 72 taong gulang mula sa Cebu. Sa loob ng 20 taon ay dumudugo ang kanyang gilagid at nagmumumog siya pagkatapos mismo magsipilyo. Halos walang epekto. Ngunit nang sundin niya ang itinuro ko na gawin ito bago matulog sa loob lamang ng 1 linggo, tumigil ang pagdurugo. Sabi sa akin ni Lola, Dok, 2 kong tiniis ito pero natapos sa loob lang ng 1 linggo. Pinalitan ko lang ang oras, ganito na kalaki ang pinagbago. Ito ang kapangyarihan ng golden time pero hindi pa dyan nagtatapos. Mahalaga rin ang paraan ng pagmumumog. Karamihan ay isinusubo lang ito at agad na iniluluwa. Hindi dapat ganito. Kailangan ninyong imumog ito nang hindi bababa sa 1 minuto. Nararamdaman nyo bang matagal ang 1 minuto? Subukan ninyong tingnan ang relo. Sa una, mahirap kahit 30 segundo. Pero pagkatapos ng 1 linggo, mabilis na lang lilipas ang 1 minuto. Sa loob ng 1 minutong iyon, ang sangkap ng mouthwash ay pumapasok sa bawat sulok ng bibig para patayin ang mga bakterya. At isa pa, pagkatapos magmumog, huwag banlawan ng tubig. Maraming tao ang nagbabanlaw ng tubig dahil medyo mapait ang lasa ng mouthwash pero binabawasan nito ang epekto sa kalahati. Ang sangkap ng mouthwash ay dapat manatili sa bibig buong gabi para labanan ang mga bakterya. Si Lolo Pedro naman, at 58 taong gulang mula sa Maynila ay pareho rin ang pagkakamali. Nakasanayan na niyang magbanlaw ng tubig pagkatapos magmumog. 1 buwan niya itong ginawa pero walang gaanong epekto kaya pumunta siya sa akin. Nang sabihin kong wag siyang magbanlaw ng tubig pagkatapos noong sumunod na linggo ay nagkaroon na ng malaking pagbabago. I-summarize ko para sa inyo. Ang Golden Time Rule ay ito 30 minuto. Pagkatapos magsipilyo, bago mismo matulog, imumog ng 1 minuto at huwag banlawan ng tubig, sundin nyo lang ang 4 na ito. Pero mayroon pang 4 na sikreto. Magugulat kayo sa susunod kong ituturo na sikreto ng bamboo salt. 10 beses itong mas epektibo kaysa sa tubig na may asin. Ituturo ko ang ikalawang sikreto, ang sikreto ng bamboo salt. Mga kaibigan, kapag masama ang pakiramdam ng gilagid ninyo, marami sa inyo ang gumagamit ng tubig na may asin, tama. Pero kung mali ang pagkakagawa, maaari pa nitong masugatan ang inyong gilagid. May mas magandang paraan. Imbes na ordinaryong asin, gumamit kayo ng bamboo salt. Ang bamboo salt ay ibang-iba sa ordinaryong asin. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang ordinaryong asin ay simpleng pinatuyong tubig dagat lang. Ngunit ang bamboo salt ay inilalagay sa loob ng kawayan at 9 beses na sinusunog sa apoy na mahigit 1,000 degrees Celsius. Sa prosesong ito, nawawala ang lahat ng lason sa asin at ang natitira ay ang mga mineral na mabuti para sa katawan. Ang mga sangkap tulad ng calcium, potassium at magnesium ay siguradong nagpapaginhawa sa pamamaga ng gilagid. Mahalaga kung paano ito gamitin. Kapag nagsisipilyo, pagkatapos maglagay ng toothpaste, maglagay ng bamboo salt powder na kasing laki lang ng 1/4 ng butil ng mais sa ibabaw nito at gamiting pangsipilyo, huwag masyadong marami. Kahit gaano kabuti ang bamboo salt, kapag sobra maaari itong makairita sa gilagid, mahalaga rin ang paraan ng pagsisipilyo. Huwag kuskusin ng malakas.
Ang punto ay ang dahan-dahang pagsisipilyo na parang minamasahe ang gilagid. Gawin ito ng marahan na parang hinahaplos ang mukha ng isang sanggol. May pasyente ako mula sa Davao, si Ginang Elena Garcia, 69 taong gulang. Sa loob ng 15 taon, nagmumumog siya ng tubig na may asin, pero palagi pa ring masakit ang kanyang gilagid. Nang tingnan ko, masyadong matapang ang timpla ng ordinaryong asin na ginagamit niya. Lalo pang nasira ang kanyang gilagid. Sinabi ko sa kanya na subukan ang bamboo salt. Binawasan din namin ang dami at itinuro ko ang dahan-dahang pagsisipilyo. Pagkalipas ng 2 linggo, nagulat siya. Sabi niya, Dok, posible palang gumaling ang 5 taon kong iniinda. Alam niyo ba kung gaano ka-epektibo ang bamboo salt? Ang epekto nito sa pagpigil ng pamamaga ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong asin. Napatunayan na rin ito sa mga pag-aaral. Sa isang universidad na ospital, nagsagawa sila ng eksperimento sa 100 pasyenteng may pamamaga ng gilagid. At ang grupo na gumamit ng bamboo salt ay mas mabilis na gumaling kaysa sa grupo na gumamit ng ordinaryong asin. Lalo itong epektibo sa mga taong dumudugo ang gilagid. Si Ginoong Manuel Cruz mula sa Bacolod, 74 taong gulang, ay dumudugo rin ang gilagid tuwing nagsisipilyo. Ngunit pagkatapos niyang simulan ang pagsisipilyo gamit ang bamboo salt, tumigil ang pagdurugo sa loob lang ng 3 araw. Nagtanong pa siya, asin ba talaga ito? Mahalaga rin kung saan kayo bibili ng bamboo salt. Ang mga nabibili sa supermarket ay maaring hindi tunay na bamboo salt. Bumili kayo ng 9 times roasted bamboo salt na nabibili sa mga health food store o tindahan ng mga halamang gamot. Medyo mahal pero sigurado ang epekto. Ang 500 gram ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 piso pero tatagal ito ng 6 na buwan. I-summarize ko ang paggamit lagyan ng kaunting bamboo salt powder ang toothpaste isipilyo nang marahan na parang minamasahe ang gilagid at sapat na ang 2 beses sa isang araw. Hindi maganda kung masyadong madalas. At isang tip pa, pagkatapos magsipilyo ng bamboo salt, gumamit ng maligamgam na tubig sa halip na malamig na tubig para magbanlaw. Pinapaliit ng malamig na tubig ang gilagid kaya hindi gaanong napapasok ng sangkap ng bamboo salt. Binubuksan ng maligamgam na tubig ang mga ugat sa gilagid para mas ma-absorb ang magagandang sangkap. Pero hindi sapat ang bamboo salt lang. Ang ikatlong sikretong ituturo ko, ang 3 minutong ehersisyo para sa pagpapalakas ng gilagid ay napakahalaga. Kung hindi nyo ito alam, ang epekto ng bamboo salt ay mababawasan sa kalahati. Ituturo ko ang ikatlong sikreto, ang 3 minutong ehersisyo para sa pagpapalakas ng gilagid. Mga kaibigan, para maging malusog ang katawan, nag-eehersisyo kayo, di ba? Ganun din sa gilagid. Kailangan ng magandang sirkulasyon ng dugo para lumakas ito, pero karamihan ay hindi man lang alam na may ehersisyo para sa gilagid. Bakit humihina ang gilagid? Habang tumatanda tayo, kumikipot ang mga ugat na papunta sa gilagid. Para itong isang hose na may bara kaya hindi maayos ang daloy ng tubig. Dahil hindi maayos ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng kakulangan sa nutrisyon ang gilagid, kaya ito namumula, namamaga at dumudugo. Ang solusyon ay simple. Kailangan lang nating pabutihin ang sirkulasyon ng dugo sa gilagid. Ipapakita ko sa inyo ang napakasimpleng paraan ng ehersisyo na itinuturo ko sa aking mga pasyente. Napakadali lang nito. Gamit ang inyong malinis na hintuturo, dahan-dahang pindutin ang labas na bahagi ng inyong gilagid. Pindutin lang nang hindi masakit. Habang nakapindot, bitawan ito na parang pumipitik. Parang pagpindot sa mga teklado ng piano, dahan-dahan lang. Magsimula sa itaas na gilagid mula sa kanang dulo hanggang sa kaliwang dulo, 1 pitik bawat isa. Pagkatapos gawin din ito sa ibabang gilagid. Aabutin ito ng mga 3 minuto. Pwede ninyo itong gawin habang nanonood ng telebisyon o pagkagising sa umaga. Ang simpleng stimulation na ito ay lubos na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa gilagid. Parang masahe sa isang massage shop, lumuluwag ang mga ugat at gumaganda ang daloy ng dugo. Dahil dito, nagkakaroon ng lakas ang gilagid para pagalingin ang sarili nito. Sa Iloilo, may pasyente akong si Lola Teresita, 71 taong gulang. Sobrang hina ng kanyang gilagid kaya hindi siya makakain ng mansanas. Sinabihan siya ng ospital na magpa-implant pero natatakot daw siya. Itinuro ko sa kanya ang ehersisyong ito. Nung una, nag-alinlangan siya. Gagana po ba ito, Dok? Pero ginawa niya ito araw-araw, 3 minuto sa umaga at gabi. Pagkalipas ng 1 buwan, nagulat ako nang makita siya. Ibang-iba na ang kulay ng kanyang gilagid.
Naging kulay rosas na malusog na gilagid ito at nakakain na siya ng mansanas. Sabi niya sa akin, Dok, hindi ko alam na ganito pala kaganda ang ehersisyong ito. Isang daliri lang nagkaroon ng milagro. May mga dapat tandaan kapag ginagawa ang ehersisyo. Huwag pindutin ng masyadong malakas ang daliri. Maaaring masugatan ang gilagid at hindi dapat gamitin ang kuko. Dulo lang ng daliri ang dapat gamitin. Sa una, maaaring medyo awkward. Pero pagkatapos ng isang linggo, masasanay din kayo. Magiging natural ito tulad ng pagsisipilyo na naging habit na. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Walang epekto kung gagawin lang ng 1 o 2 araw. Si Lolo Roberto, 66 taong gulang mula sa Pampanga, ay tinatamad din nung una. Pero dahil palaging pinapaalalahanan ng kanyang asawa, ginawa niya ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan. Dahil doon, ang kanyang ngipin sa harap na umuuga sa loob ng 10 taon ay tumibay. Nagtaka siya, ehersisyo ba talaga to? Ang dali lang pero ganito ang epekto. Tama. Hindi lahat ng ehersisyo ay kailangang maging mahirap. Para sa gilagid, sapat na ang ganitong stimulation. May sikreto rin para mapataas ang epekto ng ehersisyo. Bago mag-ehersisyo ng gilagid, magmumog ng maligamgam na tubig. Dahil dito, mabubuksan na ang mga ugat sa gilagid at mas magiging epektibo ang ehersisyo, mas maganda ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig. Mahalaga rin kung anong oras ito gagawin. Perpekto kung gagawin 1 beses pagkagising sa umaga at 1 beses bago matulog sa gabi. Sa umaga, nagbibigay ito ng sigla sa gilagid para sa buong araw at sa gabi tinutulungan itong mag-recover habang natutulog, pero hindi pa ito sapat. Ang ika-4 na sikretong ituturo ko, ang pinakamahusay na nutrisyon para sa gilagid, ay mas lalo ninyong ikagugulat. Wala itong gastos pero mas epektibo pa kaysa sa mga mamahaling supplements. Ika-4 na sikreto. Ituturo ko ang pinakamahusay na nutrisyon para sa gilagid. Marami sa inyo ang umiinom ng mga mamahaling supplements na sinasabing mabuti para sa gilagid, di ba? Yung mga nagkakahalaga ng 2 hanggang 5,000 piso bawat bote. Oo naman, maganda iyon. Pero mabigat sa bulsa kung araw-araw, di ba? Merong pinakamahusay na nutrisyon para sa gilagid na walang gastos. Ito ay ang dried kelp o kombu. Kapag sinabing kelp, iniisip ninyo, hindi ba't pang sabaw lang yan? Hindi po. Ang kelp ay isang natural na supplement para mismo sa gilagid. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang malagkit na sangkap ng kelp ay tinatawag na alginic acid. Ang sangkap na ito ay pumipigil sa pamamaga ng gilagid at nagpapabilis sa paggaling ng mga sugat dito. Para itong isang natural na band-aid na idinidikit sa gilagid, bukod pa dyan, napakarami nitong vitamina at mineral. Ang calcium ay nagpapatibay sa buto at gilagid ang iodine ay pumapatay ng bakterya at ang magnesium ay nagpapaginhawa sa pamamaga. Ang mga sangkap na nasa mamahaling supplements ay nasa 1 piraso lang ng kelp. Ang mahalaga ay kung paano ito gamitin. Gupitin ang tuyong kelp na kasing laki ng 1 daliri at 1 piraso bawat araw, isubo at sipsipin sa loob ng mga 10 minuto. Huwag nguyain, hayaan lang itong matunaw sa bibig. Dahil dito, ang magagandang sangkap ng kelp ay direktang didikit sa gilagid at magbibigay ng nutrisyon. Sa una, maaaring kakaiba ang lasa. Maaaring may amoy dagat, pero pagkatapos ng 3 araw, masasanay din kayo. Mararamdaman ninyong mas malinis pa ang inyong bibig. May pasyente ako mula sa Cagayan de Oro, si Lola Josefina, 73 taong gulang. Sobrang hina ng kanyang gilagid kaya masakit tuwing kumakain, kaya't umiinom siya ng iba't ibang supplements na umaabot ng libu-libong piso bawat buwan. Nag-aalala siya kung ganito tayo gastos, malulugi tayo. Itinuro ko sa kanya ang paraan ng kelp. Nung una, nag-alinlangan siya. Kaya ba to ng kelp, Dok? Pero dahil wala namang gastos, sinubukan niya. Araw-araw 1 piraso ng kelp ang kanyang sinisipsip sa loob ng 10 minuto. Pagkalipas ng 1 buwan, nagulat siya. Nawala na raw ang sakit tuwing kumakain at tumigil na rin ang pagdurugo ng kanyang gilagid. Sabi niya, Dok, mas maganda pa ang kelp kaysa sa libu-libong pisong supplement. Alam niyo ba kung gaano kaepektibo ang kelp? Ayon sa isang pag-aaral mula sa isang kilalang universidad dito sa Pilipinas, ang sangkap ng kelp
ay nakakabawas ng pamamaga ng gilagid ng 70%, mas epektibo pa ito kaysa sa mga ordinaryong supplement. Mahalaga rin ang pagpili ng kelp. Imbes na yung manipis na nabibili sa supermarket, bilhin ninyo yung makapal at natural na kelp. Mas maganda yung matingkad na kulay brown, makapal at makunat. Ang isang balot ay nagkakahalaga ng mga 150 piso at tatagal ito ng 3 buwan. May dapat tandaan. Ang mga may sakit sa thyroid ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Maraming ayaw din ng kelp kaya maaaring makaapekto ito sa thyroid. At huwag din kumain ng sobra. Sapat na ang 1 piraso bawat araw. Mahalaga rin kung kailan ito kakainin. Pinakamaganda kung 30 minuto bago kumain. Mas maganda ang absorption kapag walang laman ang tiyan. At pagkatapos sipsipin ng kelp, huwag agad uminom ng tubig. Maaring matangay ang mga sangkap nito. Si Lolo Antonio, 68 taong gulang mula sa Zamboanga, ay gumamit din ng kelp sa loob ng 6 na buwan. Noong una, sabi niya, ano namang magbabago dito? Pero pagkatapos ng 3 buwan, naramdaman niya ang malaking pagbabago. Tumibay daw ang kanyang gilagid at nabawasan ang pangingilo ng kanyang ngipin. Sabi niya, hindi ko alam na ganito pala kaganda ang galing sa dagat. At ngayon ay hindi na niya ito kinakalimutan araw-araw. Nagsimula na ring gumamit ang kanyang asawa. I-summarize ko ang paraan ng kelp. Gupitin ang makapal na natural na kelp na kasing laki ng isang daliri. Sipsipin ng 10 minuto, 30 minuto bago kumain at sapat na ang 1 piraso bawat araw. Napakasimple, di ba? Sa wakas, ang ika-5 sikreto, ang revolusyon ng sipilyo. Ito ang pinakamahalaga. Kahit gawin ninyo ang 4 na naunang paraan, kung mali ang gamit ninyo ng sipilyo, ang epekto ay mababawasan sa kalahati. Pumunta kayo ngayon sa banyo at tingnan ang inyong sipilyo. Hindi ba't nakabuka na at matigas ang bristles nito? Ang ganitong sipilyo ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng gilagid. Sa loob ng 35 taon kong pagtingin sa mga pasyente, ito ang pinakamadalas kong makitang pagkakamali. Iniisip ninyo na masarap sa pakiramdam kapag matigas na sipilyo ang gamit tama, pero kinakaskas nyo lang ang inyong gilagid. Para tong paglilinis ng isang pinong seda gamit ang isang magaspang na pangkuskos, mapupunit ang seda, di ba? Ganon din sa gilagid. Ang solusyon ay simple. Palitan ito ng sipilyo na may malambot o ultra-fine bristles. Sa supermarket, makikita nyo sa pakete ng sipilyo na nakasulat ang soft o malambot. Iyon ang bilhin ninyo. Hindi rin ito mahal. Mas mababa sa 150 piso. Mahalaga kung paano magsipilyo gamit ang malambot na sipilyo. Huwag diinan at isipilyo ito na parang nagwawalis. Dahan-dahan na parang hinahaplos ang buhok ng isang sanggol. Sa una, maaaring pakiramdam nyo ay hindi ito gaanong nakakalinis. Pero ito ang tamang paraan. Sa Maynila, may pasyente akong si Ginang Nenita, 70 taong gulang. Buong buhay niya, matigas na sipilyo ang gamit niya at madiin siyang magsipilyo pero palagi pa ring masakit ang kanyang gilagid. Nang tingnan ko, puro sugat ang kanyang gilagid. Sabi niya, madiin ko namang sinipilyo para luminis, bakit ganito? Ipinayo ko sa kanya na palitan ng malambot na sipilyo. Nung una, nag-alinlangan siya. Paano naman lilinis ito kung ganito kalambot? Pero pagkalipas ng 1 linggo, nagulat siya. Nawala na raw ang sakit ng kanyang gilagid. Alam nyo ba kung gaano ka-epektibo ang malambot na sipilyo? Ayon sa isang pag-aaral mula sa isang universidad ng dental medicine, mas epektibo ang malambot na sipilyo sa pagtanggal ng plaque kaysa sa matigas na sipilyo. Hindi ibig sabihin na mas malinis kapag mas madiin. Mahalaga rin ang oras ng pagpapalit ng sipilyo. Karaniwang sinasabi na 1 beses sa 1 buwan pero inire-recommenda ko na bawat 3 linggo. Kapag bahagya lang na bumuka ang bristles, nababawasan na ang epekto nito. Maaring manghinayang kayo pero kung iisipin ang gasto sa implant, hindi ito nakakapanghinayang. Si Lolo Ricardo ay 69 taong gulang mula sa Baguio ay 6 na buwan kung gumamit ng sipilyo. Sabi niya, pwede pa namang gamitin, bakit itatapon? Pero nang simulan niyang palitan ang kanyang sipilyo bawat 3 linggo, nabawasan ng husto ang kanyang bad breath. Sabi niya, hindi ko alam na ganito pala kahalaga ang isang sipilyo. Ituturo ko rin ang tamang pag-iimbak ng sipilyo. Huwag itong ilagay sa lugar na mamasa-masa. Marami sa inyo ang iniiwan ito sa loob ng banyo, pero dahil sa halumigmig dumarami ang bakterya.
Ilagay ito ng nakatayo sa lugar na may magandang ventilasyon. At isuot lang ang takip ng sipilyo kapag tuyo na ito. Ituturo ko rin ang paraan ng pagsisipilyo pataas pababa na parang nagwawalis. Huwag kuskusin pakaliwat pakanan. Ang punto ay ang pagwawalis mula sa gilagid papunta sa ngipin. Sapat na ang 10 beses sa bawat lugar. Sapat na ang 3 minutong pagsisipilyo sa kabuuan. Hindi rin maganda sa gilagid kung masyadong matagal. Gamit ang malambot na sipilyo, sapat na ang 3 minuto para maging malinis. Ang mahalaga ay hindi ang diin, kundi ang tamang paraan. Sinisigurado ko sa inyo, palitan nyo lang ang inyong sipilyo at siguradong mababawasan sa kalahati ang pagpunta nyo sa dentista. Si Lola Corazon mula sa Cebu, 75 taong gulang, ay 6 na buwan nang hindi bumabalik sa dentista pagkatapos niyang palitan ang kanyang sipilyo. Dati buwan-buwan siyang pumupunta. Hanggang dito na ituro ko na ang 5 sikreto. Ang golden time rule para sa chlorhexidine mouthwash, ang sikreto ng bamboo salt, ang 3 minutong ehersisyo, sa gilagid ang nutrisyon mula sa kelp at ang revolusyon ng sipilyo. Kung gagawin ninyo ng maayos ang 5 ito, tunay na magkakaroon kayo ng malusog na gilagid habang buhay kahit walang implant. Mga kaibigan, napakahalagang bagay ang napag-usapan natin ngayon na ang 250 pisong chlorhexidine mouthwash at ang 5 sikreto ay maaring pumalit sa daan-daang libong pisong implant. Sa loob ng 35 taon kong pagiging dentista, natutunan ko na ang kalusugan ay wala sa mamahaling paggamot kundi sa tamang pamamaraan. 1 minutong pagmumumog bago matulog, dahan-dahang pagsisipilyo gamit ang kasing laki ng butil ng mais na bamboo salt, 3 minutong masahe sa gilagid, ang lakas ng 1 pirasong kelp at ang revolusyon ng malambot na sipilyo. Ang maliliit na pagbabagong ito ang magpapabago sa inyong buhay. Hindi na kayo mag-aalala sa sakit ng ngipin at makakakain na kayo ng masasarap na pagkain kasama ang inyong pamilya nang walang pag-aalinlangan. Magsaya kayo kasama ang inyong mga apo, kumagat ng mansanas at kumain ng tadyang. Ang aking taus-pusong pakiusap sa inyo ay simulan nyo na to ngayon din. Huwag ipagpabukas o sa susunod na linggo. Pumunta na kayo ngayon sa botika at bumili ng chlorhexidine mouthwash at sa supermarket para sa isang malambot na sipilyo. At simulan nyo na ngayong gabi. Ang pagiging malusog ninyo ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Ang dahilan kung bakit ako naging doktor ay para makita ang mga taong tulad ninyo na nabubuhay ng malusog at walang sakit. Kung nakatulong sa inyo kahit kaunti ang video na ito, labis ko itong ikagagalak. Kung mayroon kayong pamilya o kaibigan na nahihirapan dahil sa kanilang gilagid, pakishare ang video na ito. Sana ay mas marami pang tao ang maging malusog. Pindutin din ang subscribe at like. Patuloy akong gagawa at maghahatid ng impormasyon para maprotektahan ang inyong kalusugan. Mag-iwan din kayo ng mga tanong sa komento. Ako mismo ang sasagot sa mga iyon. Naway maging malusog kayong lahat at magkaroon ng masayang pagtanda na walang pag-aalala sa implant.